Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 10 ng workbook. Start po tayo with Maragi speaking. Again, yung instruction is papakinggan yung conversation and sulat yung nawawalang salita dito sa blank. So, pakinggan po natin number 1, 2, and 3. 1. 실례지만 이 근처에 편의점이 있어요? 네, 정문으로 나가서 오른쪽으로 가면 편의점이 나와요. 2. 제가 잘 찾을 수 있을까요? 네, 지하철역을 나가면 바로 건물이 보이기 때문에 쉽게 찾을 수 있을 거예요. 3. 여기에서 얼마나 걸릴까요? 중간에 다른 버스로 갈아타니까 30분쯤 걸릴 거예요. Ayan, so discuss po natin yung numbers 1, 2, and 3. Sabi ni Ga, 실례지만 이 근처에 편의점이 있어요. Pasensya na po, pero dito po ba sa malapit ay mayroong convenience store? Sagot ng kausap, opo. Labas po kayo sa may front gate at kapag kayo po ay nagpunta sa kanan or pumakanan, nandoon na po yung convenience store. Number 2, 제가 잘 찾을 수 있을까요? Mahanap ko po kaya iyon ng mabuti. Again, mahanap 찾을 수 있을까요? Tapos, 제가 ko, ako. 잘, maigi. So, mahanap ko po kaya iyon ng maigi or mabuti. Sagot ng kausap, opo. Kapag labas mo po sa subway station, dahil makikita mo na agad, yung agad po is yung baro. Yung building, madali mo na lang siyang mahahanap. So, number 3. 여기에서 얼마나 걸릴까요? Simula po dito, gaano po kaya katagal ang lalakarin or tatakbuhin nung biyahe? So, sabi ni kausap niya, Nina, 중간에 다른 버스로 갈아타니까, so sabi niya, on your way or sa kalagitnaan ng pagpunta mo, dahil ikaw ay magta-transfer pa sa ibang bus, around 30 minutes ang tatakbuhin. So, yan po yung para sa ating Maragi. Punta tayo sa listening. Bago natin pakinggan yung ating listening, check muna natin yung question number 1. 남자는 어디에 가요? Saan pupunta yung lalaki? Number 2, 그것은 어디에 있어요? Saan yung lugar na yon? So, dito, if makita nyo, binigyan tayo ng parang mapa. And ilolocate natin dyan. Alin dyan sa 1, 2, 3, and 4. Yung lugar na hinahanap nung lalaki or yung pupuntahan niya. Okay? So, pakinggan po natin. 2. 다음을 듣고 물음에 답하세요. 저기요, 광주 식당을 찾고 있는데 여기에서 어떻게 가요? 저기 도서관이 있지요? 도서관 앞에서 횡단보도를 건너세요. 저기 육교도 있는데 횡단보도요? 네, 횡단보도를 건너면 마트가 나와요. 마트 바로 맞은편이 광주식당이에요. 네, 감사합니다. Okay, so ayan. Based sa ating mga na-note, tingnan natin kung naasan yung pupuntahan niya. So, nung una, tinatanong niya, may hinanap daw siyang lugar at sabi niya, 광주 식당에 어떻게 가요? Yun yung sabi niya. So, answer natin for number 1, 남자는 광주 식당에 가요. Tapos, dito sa number 2, alin dyan sa 1, 2, 3, and 4 ang location or exact location ng 광주 식당. Ang sabi nung babae na kausap niya, 도서관 앞에 횡단보도 건너면. Yan. So, 도서관, nasan ba yun? Ito po yung starting point, no? 도서관. Sabi niya, 도서관에 있죠. Sabi niya, merong library, di ba? Tapos, dun daw sa may tapat ng library, tawid daw siya sa 횡단보도. Ano po yung 횡단보도? Yung pedestrian crossing. So, ito po yan. Dito siya tatawid. Tapos, based dun sa napakinggan natin, medyo pwede kasing nalito siya
Kasi dito, ito pong dalawang building na to, yung nakalagay dyan is Mart. Ayan. So, dalawa yung nakikita na Mart pagtawid. So, sabi niya, meron din daw Yukyo. So, yung overpass. Kinonfirm niya lang kung doon ba siya tatawid or sa may 횡단보도. So, sinabi ng babae, 횡단보도 건너면 마트 맞은편에. Sabi niya, pagtawid daw doon sa pedestrian lane, yung sa tapat daw or pagtawid ng Mart, so ito yung Mart, pag tumawid pa siya doon, andun na daw yung Gwangju Shikdang. Okay, so yung answer natin is number 3. For reading, basahin natin yung article. 저는 주말에 친구하고 집 근처에 있는 다산공원에 갔다 왔어요. 다산공원에는 나무하고 꽃이 많기 때문에 저는 풍경 사진을 찍으러 친구하고 자주 가요. 다산공원은 남문마트에서 가까워요. 남문마트 앞에서 길을 건넌 다음에 왼쪽으로 가요. 그리고 은행이 나오면 오른쪽으로 가요. 5분쯤 똑바로 가면 공원 입구가 보여요. 공원은 아주 넓은데 산책로가 잘 되어 있어서 산책하기 좋아요. 그리고 공원에 분위기 좋은 카페들도 있어서 사진 찍고 커피도 마실 수 있어요. 오늘도 공원에서 즐거운 하루를 보냈어요. So, ano pong sabi sa article natin? Ako, sundan nyo na lang po yung paglaline ko, no? So, sabi ako at ang aking kaibigan ng weekend, nagpunta kami sa Dasan Park na malapit sa bahay. Yung Dasan Park, dahil marami siyang puno at bulaklak, ako kasama ng kaibigan ko, madalas kaming magpunta doon para kumuha ng larawan ng tanawin. So, yung pungyong sajin, ibig sabihin po niyan, landscape photography. Tapos, Dasan Gongwon은 나무마트에서 가까워요. Yung Dasan Park ay malapit sa Nammun Mart. Tapos, sabi niya, dun sa tapat, so mula sa tapat ng Nammun Mart, tatawid ka. Pagkatapos ay kakaliwa. And then, makikita mo yung bangko. Tapos, kakanan naman. If didiretso ka lang ng lakad for around 5 minutes, makikita mo na yung entrance sa park. Yung park ay sobrang lawak at well-maintained yung kanilang trail. So, pag sinabi mong 산책로, yung daanan po or yung specific na lakaran para sa mga taong namamasyal, no? So, yung trail. So, well-maintained daw yon kaya magandang mamasyal sa lugar na yon. 그리고 공원 분위기 좋은 카페들도 있어서 also, dun sa park, may mga cafe na maganda ang ambience. Kaya naman, we can take pictures and at the same time, makainom ng coffee. Ngayong araw sa park ay na-enjoy ko na naman ang isang buong araw. So, yun po yung ibig sabihin nung 즐거운 하루를 보냈어요. Okay, so sagutin natin yung question. Sabi, Dasan Gongwon에 어떻게 가요? Paano daw magpunta dun sa Dasan Park? 가는 방법을 골라 번호를 쓰세요. So, piliin daw natin yung paraan ng pagpunta. So, ito no, 1, 2, 3, 4. And, 번호를 쓰세요. Sulat daw natin yung number, kumbaga pagkakasunod-sunod. So, 남문마트. So, dito yung start. And dito, yung 오른쪽 to the right. 왼쪽 to the left, 길을 건너다, tumawid, 앞으로 쭉 가다, same po yun ng 똑바로, so again, go straight. So, tingnan natin yung sa ano niya, explanation niya ng pagpunta. Start sa 남문마트, so dito. 남문마트 앞에서 길을 걷는 다음에, so 길을 건넌 다음에, okay, so 남문마트. Ito yan, Nammunmat. Anong ginawa niya? Tumawid. 길을 건. Ito po siya, number 3. So, yung dito, number 3. And then, ano yung kasunod? Pagkatawid, 왼쪽으로 가요. Yan o.
왼쪽으로 가요. 왼쪽, asan na yun? Ito siya, number 2. 왼쪽으로 가다. So, dito yung number 2. Then, anong kasunod? 그리고 운행이 나오면, so, pag nakita mo na yung bangko, so, ito na si bangko, 오른쪽으로 가요. Kakanan ka naman ngayon. 오른쪽으로 gayo. So, ito po siya, number 1. So, dito naman. And syempre, yung huli, sabi, 5분쯤 똑바로. So, same po yung 똑바로 tsaka yung 앞으로. So, straight lang daw. 앞으로 쭉 가다. So, number 4. Sagot po natin sa number 1, 3, 2, 1, 4. Dito tayo sa number 2. With 그레네형과 같은 것을 고르세요. Number 1, 다산공원은 집에서 멀어요. So, malayo po ba sa bahay? Yung Dasan Park, hindi po. Ano pong sabi niya? 집 근처에 있는 다산공원. So, dito po, mali po yung sinabi. Okay, number 2. 다산공원에 나무가 별로 없어요. So, wala daw masyadong puno dun sa park. Tama ba? Sabi, no? Na 다산공원은 나무하고 꽃이 많기 때문에 marami. So, again, wrong na naman. Number 3, 다산공원에 카페가 있어요. So, meron daw bang cafe dun sa 공원 or sa park? Yes po, meron. Nabanggit siya, no? Sabi, 분위기 좋은. Okay, 공원에 분위기 좋은 카페들도 있어서. So, tama po itong sinabi dito. Number 4. Sabi, 다산공원에 운동기구가 있어요. 운동기구, yung mga pang exercise. Meron daw doon sa park na yon. Wala pong nabanggit na ganyan sa article. So, hindi po natin yan masasagot. Ang tamang sagot natin is yung number 3. Yan po yung reading part natin. Para naman sa writing natin, ang sabi, 다음은 우리 동네 맛집 지도입니다. So, yung sumusunod daw na material is mapa ng kainan sa aming lugar. 그림을 보고 글을 완성하세요. So, i-check daw natin yung drawing and i-complete natin yung article. So, ito. Habang binabasa natin, sagutan natin yung mga blanks. 우리 동네는 맛있는 식당하고 카페가 많아요. Sa lugar namin ay maraming masasarap na kainan at cafes. 그래서 우리 동네는 항상 사람이 많아요. Kaya naman yung aming lugar ay madalas na maraming tao. 동네 입구에서 쭉 가면 blank 나와요. So simula doon sa pasukan or entrance ng aming lugar, kapag ikaw ay dumiretso, makikita mo ang blank. So, dito po yung starting point, no? 동네 입구. Pag dumiretso ka, ang unang bubungad sa'yo is yung intersection or crossing. So, again, that's 사거리 in Korea. Okay, 사거리. And then, lalagyan lang natin ng ga object particle. So, 사거리가 나와요. Next, 사거리 바로 blank 별 카페가 있어요. So, meron daw 별 cafe. Yan, 별 카페가 있어요. Hanapin po natin yung 별 cafe sa mapa. Ito po siya. So, yung blank dito, so simula dun sa intersection, balik tayo. Kung ikaw ay straight, didiretso, ang way mo is papunta dito. Yan, straight. Pero, kung ikaw ay kakaliwa, makikita mo yung 별 cafe. Ayan, sa kaliwa, nandun yung 별 cafe. So, ang sagot natin sa number 2 is 왼쪽. 왼쪽으로 가면. So, ibig sabihin, pag ikaw ay pumakanan or pag pumunta ka sa kanan, merong 별 cafe. Next, 별 cafe는 주차장 blank 있어요. So, dito, binibigay niya yung specific location ng 별 cafe. So, asan na? Sabi niya, yung 별 cafe, yan, 별 cafe는, yung 별 cafe ay 주차장. So, 주차장 있어요. Nandun daw sa blank ng 주차장. So, hanapin natin si 주차장. Ito po si 주차장, no? So, from dito, andun si 별 cafe sa pagtawid. So, ibig sabihin, across. And across in Korean is 맞은편. So, number 3, 맞은편.
And lalagyan natin ng e na particle. 맞은편에 있어요. nandoon sa pagtawid. Next, 그리고 사구리에서 blank 가면 서울 식당이 blank. 거기는 불고기가 아주 맛있어요. So, number 4 muna. Sabi niya, 가면, if you go. Saang direction naman siya papunta dapat. So, kanina, dun sa ating Biol Cafe, pakaliwa tayo. So, pag kumanan naman tayo, ay kita na natin si 서울 식당. Okay? So, dito, ang sagot sa number 4 is 오른쪽. 오른쪽으로. Yan. Tapos may 가면 na dito. So, kanina sa number 2, 왼쪽으로 가면. Dito naman number 4, 오른쪽으로. Tapos yung 가면 nakasulat na siya. Tapos number 5, 거기는 불고기가 아주 맛있어요. So, dito, ano ba yung gusto niyang sabihin? Gusto niyang sabihin dyan is merong Seoul Sikdang. May kainan na ang pangalan is Seoul. Tapos, doon sa kainan na yon, 거기는, yung kanilang bulgogi daw ay sobrang masarap. So, dito, dahil application part po ito, we can apply yung napag-aralan nating grammar na nende. So, si ita, gagawin lang nating innende. Okay, so again, ang ginawa natin is, nagbigay muna tayo ng idea na merong Seoul Sikdang and yung kasunod na sinabi is, dun sa Sikdang or sa restaurant na yon, masarap yung kanilang bulgogi. Yan. Next, 그리고 식당 바로 blank 카페가 있어요. So, meron daw cafe na naman. Okay, so kanina, Biol Cafe, this time anong cafe naman kaya ito? So, iba natin ng kulay. 카페가 있어요. So, yung sinasabi niya na Sikdang dito is yung Seoul Sikdang pa rin po yan. Okay, so, sana si Seoul Sikdang para di tayo malito. Lagyan natin ng mga color, no? Yan, Seoul Sikdang. So, dito yung sinasabi niya na gogi는, yung Seoul Sikdang po yan. And then, dito, gurigu Sikdang. So, again, yung Sikdang na yan, again, still, yung Seoul Sikdang pa rin. So, dun daw, blank 카페가 있어요. So, ano po ba yung malapit na cafe dun sa Seoul Sikdang? Si Kong Cafe. Yan. So, si Kong Cafe yung sinasabi niya na cafe na meron. Cafe. So, dito, number 6, 바로 Kong... ano ba yung niya, location? Sorry. So, yung location niya from Seoul Sikdang is halos katabi lang siya, no? So, sa tabi lang. And yung tabi or beside is 옆. And then, lagyan mo lang ng e. So, 옆에 카페가 있어요. Next, 거기는 TV에도 나온 blank, 사람들이 줄을 서서 먹어요. So, doon daw. Okay, so dito, ano naman yung gogi dyan? Yung gogi dyan is yung Kong Cafe na po yung sinasabi niya dyan. Okay, hindi na yung yung Sikdang, yung Kong Cafe na. 거기는 sorry. Yan, 거기는 again yung Kong Cafe. Kong Cafe, Kong Cafe. Hindi pala nabanggit dito yung Kong Cafe, no? Talagang cafe lang yung sinabi. So anyway, 거기는 yung Kong Cafe yung sinasabi niya, lumabas na daw sa TV or na-advertise na sa TV, kaya naman yung mga tao ay pumipila at kumakain. So dito, pwede nating i-apply yung grammar na 기 때문에. Okay, so 기 때문에, ang sagot po natin dito is 카페이기 때문에. So, dahil yung cafe na yon ay na-advertise na sa TV, kaya yung mga tao ay pumipila para kumain. Tapos, yung last part, 동네에 사람이 많아서 복잡할 때도 있지만 맛집이 가까워서 행복해요. So, ibig sabihin, yung lugar namin, dahil maraming tao, may mga times na magulo. Pero, dahil malapit siya sa mga kainan, ay masaya. Okay? So, yan po yung ating writing. So, I hope nasundan nyo kung paano natin nakuha yung mga sagot, no? So, that's for writing. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.